Maaga pa lang ay kailangan na ni Totoy na punuin ang mga balding iniigib niya para sa kanyang mga customer. Siya kasi ang nag-iigib sa kanilang puok at kilala na siya ng mga tao doon. Ito na lang kasi ang kanyang hanap buhay. Kahit konting halaga lang ang binibigay sa kanya, sumasapat naman iyon para mabuhay sa araw-araw. Palagi siya doong nag-iigib kay Ma'am Salvi, isang mayaman na matandang dalaga. Hindi naman sa matanda kasi 40s na ang edad nito, ay wala pa ring asawa at mag-isa na lang sa buhay. Kaya dun malakas ang kita ni Totoy dahil sa malaki ito kung mag-abot ng bayad. Isang araw ay papunta na si Totoy sa bahay ni Ma'am Salvi para kunin na yung mga balding ipapaigib nito. Nagtataka naman si Totoy kung bakit kailangan pang magpaigib ni Ma'am Salvi. Pwede naman itong magpa-deliver dahil nga sa mapera ito. Tsaka meron din naman itong sariling tangke ng tubig sa malaking bahay. Kaya ganun na lamang ang pinagtataka niya. Pero dahil nga sa kailangan niya ng pera, kaya isinawalang bahala na lamang iyon ni Totoy. Naisip na lang niya na siguro, ganun lang talaga si Ma'am Salvi. Matulungin at siguro naawa lang ito sa kanya. Nasa tapat na ng malaking bahay si Totoy at kumatok na siya sa pintuan. Ilang saglit pa, bumungad sa kanya si Ma'am Salvi na nakapantulog lang at maiksi ang suot nitong pang-ibabang saplot. Napamangha naman si Totoy dahil nga sa may edad na si Ma'am Salvi, ngunit bakas pa rin dito ang kaseksihan nito at para bang nasa 20s lang ang edad ni Ma'am Salvi. Naputol lang ang paghalusinate ni Totoy nang magtanong ito sa kanya. "Oh, Totoy, ang aga mo ngayon ah." Nakangiting sambit ni Ma'am Salvi sa kanya. "Halika, pasok ka muna Totoy. Nandun sa loob ang mga container na iigiban mo." Anito sa kanya at agad namang pumasok si Totoy. Tinanong pa siya kung nakapag-almusal na ba siya. Tumango na lamang siya sa matandang babae. Namangha si Totoy sa loob ng bahay dahil sa malawak ang loob nun at nagtataka kung bakit si Ma'am Salvi lang ang mag-isang naninirahan sa bahay. Habang papasok si Totoy sa loob at kukunin na ang mga galong pupunuin niya, hindi naman niya namalayan na sinusundan na lamang siya ng babae at nagulat pa nang magsalita ito sa kanya. "Ilang taon ka na ba, Totoy?" Tanong naman sa kanya na kanyang ikinagulat. 17 na po, ma'am." Tipid niyang sagot rito. Habang papalabas na ng bahay si Totoy, pinigilan siya ni Ma'am Salvi at inalok na magkape muna bago siya umalis. Hindi naman tumanggi si Totoy at agad na pinaunlakan ang alok nito sa kanya. Nang tumungo na si Ma'am Salvi sa kusina para ipagtimpla siya ng kape, siya naman ay umupo roon sa may sofa. Kitang-kita pa rin ni Totoy ang babae at pinagmamasdan niya iyon habang nagtitimpla ito ng kape na para sa kanya. Namamangha naman si Totoy rito dahil nga nakatalikod si Ma'am Salvi sa kanya at talagang pinakakatitigan niya ito. Nagulat na lamang siya nang bigla na lamang itong yumuko. Hindi niya namalayan na uminit ang kanyang pakiramdam. Alam naman ni Ma'am Salvi na nakatitig sa kanya si Totoy dahilan para akitin niya pa itong lalo. Matagal niya na kasing hindi nararanasan ang bagay na yun at para bang nais niyang si Totoy ang gagawa nun sa kanya. Habang nakaupo si Totoy, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin dahil nga kay Ma'am Salvi. Wala mang alam si Totoy sa bagay na yun, ngunit alam niya ang nangyayari sa kanya. Tumayo siya at dahan-dahang tumungo sa likod ni Ma'am Salvi na inaakala niyang hindi siya nito napapansin. Nang nakatayo na si Totoy sa likod ni Ma'am Salvi, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bagkus ay tumayo lamang siya at nagulat na lamang siya nang magsalita ito. "Ano? Tatayo ka na lang ba?" Mahinang tanong nito sa kanya na para bang inaakit siya nito na siya namang ikinalapad ng tenga niya dahil sa narinig. Agad namang hinawakan ni Totoy si Ma'am Salvi. Agad na humarap sa kanya si Ma'am Salvi at ngayon nagkakatitigan na sila. Kaya nahihiya na lamang si Totoy at yumuko siya nang biglang kinuha ng babae ang kanyang kamay
at saka ayun inilagay sa braso nito. Unti-unti ay naglapit na ang kanilang mga labi. Naghinang ang kanilang mga labi ni Ma'am Salvi. At hindi nga nagtagal, hindi na nila napigilan ng mga sarili at nagawa na nila ang bagay na talaga namang pinananabikan ni Ma'am Salvi. Hindi nga malaman ni Ma'am Salvi ang gagawin ng mga oras na yun. Para siyang mababaliw dahil sa nararamdaman niya. Hindi siya nagkamali na kay Toto niya ipagkaloob ang bagay na iyon. Lupaypay si Totoy na nakahiga sa kama nang sila ay matapos habang katabi si Ma'am Salvi. Hindi sila gumawa ng ingay at nakiramdam silang pareho. Nabasag na lamang ng ingay nang magsalita si Totoy. Grabe ka, Ma'am Salvi. Kakaiba ka. Sana maulit natin to. Sambit ni Totoy rito habang nakapikit si Ma'am Salvi na nakahiga pa rin. Pagod na pagod si Ma'am Salvi. Huwag kang mag-alala, Totoy. Palagi na natin gagawin ito dahil ang sarap mong makasama. Talagang ibinigay mo yung gusto ko. Sabat naman ito sa kanya na ikinangiti niya. Inalok pa siya ni Ma'am Salvi na doon na lamang tumira kasama ito dahil wala naman itong kasama sa bahay at malungkot nga naman kapag mag-isa. Agad namang napaisip si Totoy at hindi nagtagal, tinanggap niya ang alok ng babae. Tumayo na silang pareho at hinila si Totoy papasok sa banyo. Sabay rin silang naligo at sabay na nagbihis. Ilang saglit pa ay nagpaalam si Totoy na uuwi muna siya sa bahay dahil kukunin niya ang mga damit niya at doon na nga siya titira kay Ma'am Salvi. Masaya naman si Totoy habang papaalis sa bahay na malaki at napapaisip na lamang siya na napakaswerte ng kanyang buhay dahil sa nakilala niya si Ma'am Salvi. Hindi nagtagal ay nakarating na si Totoy sa kanyang barong-barong at kinuha lahat ng gamit at inimpake yun. Habang patapos na siya, ay agad naman niyang nakita ang sarili dati sa larawan kung saan napakahirap ng buhay niya nung siya ay maliit pa lamang. Ngayon ay nakatagpo siya kagaya ni Ma'am Salvi at ngayon makakaalis na siya sa buhay na kinalalagyan niya ngayon. Hapon na nang bumalik si Totoy sa bahay ni Ma'am Salvi, bit-bit ang kanyang mga gamit. Agad naman siyang tumawag sa loob at hindi rin nagtagal, pinagbuksan siya ni Ma'am Salvi. Ngayon ay nasa loob na siya ng isang magarang bahay at tumungo na sila sa silid niya kung saan siya matutulog. Habang nasa loob na sila ng silid niya, kaagad naman siyang niyapos ni Ma'am Salvi at nagsalita na agad siya nitong na-miss. Napangiti na lamang si Totoy dahil sa kung anong nakita nito sa kanya na siya namang parang ikinabaliw ng babae sa kanya. Dumampi naman ang mga labi nilang dalawa at agad na pinagsaluhan ng isa't isa. Hindi rin nagtagal ay natapos na sila at sabay ayos naman ito sa mga gamit niya habang siya yung pinagsisilbihan ng babae. Napapaisip na lamang siya na napakaswerte niya at hindi pa siya makapaniwala sa nangyayari dahil sa parang nananaginip lamang siya ng mga oras na yun. Napakurot na lamang siya sa kanyang pisngi dahil sa baka nananaginip nga lang siya. Nakaramdam naman siya ng sakit at napangiti na lang siya dahil sa hindi siya nananaginip at totoo lahat ng nangyayari. Ilang saglit pa, tumayo siya at tumungo sa likod ni Ma'am Salvi habang patuloy sa ginagawa nitong pag-aayos sa kanyang gamit. Nagpapasalamat siya rito at ganoon na lamang ang mahigpit na yakap nito. Napangiti na lang si Ma'am Salvi sa kanya at sinabing, "Huwag kang magpasalamat sa akin, Totoy. Dapat nga ako magpasalamat sa iyo dahil sa iyo ko lang naramdaman na hindi ako nag-iisa." Emosyonal na sambit nito sa kanya at hinalikan pa siya nito. Parang mag-ina lang silang dalawa sa tingin ng ibang tao, pero sa kanila ay para silang mag-asawa. Lumabas naman na sila at nadat na ni Totoy na nakahain na pala ang pagkain at napakarami naman ng handa para sa kanilang dalawa. Sa tanang buhay ni Totoy, noon pa lamang siya nakakain ng totoong pagkain
at gano'n na lamang ang sabik niya, natikman lahat ng mga pagkain sa harap niya. Napangiti na lamang sa kanya si Salvi dahil parang gutom na gutom siya at hinayaan na lamang siya nito at sinabihang dahan-dahang kumain baka siya'y mabulunan at marami pa itong pagkain na inihanda para lang sa kanya. Nang matapos na sila sa pagkain, agad naman iyong niligpit ni Salvi habang si Totoy ay parang amo na pinagsisilbihan. Nakangiti naman si Totoy sa gawin ni Salvi. Nang makita niyang ganoon pala kaputi si Salvi at ang kinis ng balat nito, ay hindi pa rin nagsasawa si Totoy na pagmasdan si Salvi habang patuloy na nililigpit ang kanilang pinagkainan. Bigla naman siyang tumayo at tumungo kay Salvi at napangiti na lamang at nasambit niya rito na ang ganda nitong pagmasdan. Kaya niyapos niya ito at binuhat si Salvi at pinaupo sa may lababo. Agad namang hinalikan ni Totoy ang babae at hindi na nagdalawang isip pa at pinag-isang muli ang kanilang mga katawan. Parang mababalo naman si Salvi sa kanyang ginagawa ng mga oras na yun. Yun kasi ang pinapangarap ng babae. Habang patuloy pa rin si Totoy, ay bigla namang may tumawag sa cellphone ni Salvi kaya tinungo ni Salvi ang kinaroroonan ng cellphone. Sumunod naman si Totoy rito at sinagot na ni Salvi ang telepono at ang kaibigan pala nitong babae ang nasa kabilang linya ang tumawag. Habang wala namang pakialam si Totoy at pinagpatuloy niya pa rin ang naudlot na laban. Napapasinghap na lamang si Salvi habang patuloy ito sa pakikipag-usap sa telepono. Narinig na lamang ni Totoy na parang nag-aalala na yung kausap niya rito, ngunit nagulat pa siya nang pinapunta nito ang babaeng kausap nito sa bahay nito. Hinayaan na lamang ni Totoy yun, bagkus pinagpatuloy ang ginagawa niya. Ilang saglit pa ay binabana ni Salvi ang tawag at parang lakad kabayo sila patungo sa sofa at doon na nga sila pumwesto. Hindi nga rin nagtagal at pareho nilang narating ang dulo. Napahiga si Salvi sa kanya at ilang minuto pa ang katahimikan nang biglang magsalita si Salvi. "Narinig mo ba yung mga pinag-usapan namin ng kaibigan ko kanina lang, Totoy?" Tanong ni Salvi sa kanya. Hindi ko po masyadong narinig kahit nakatuon po yung atensyon ko sa inyo. Sabat naman ni Totoy na parang nagtataka pa. "Bakit po, Ma'am Salvi? Pwede ko bang malaman kung anong pinag-usapan ninyo?" Nagtatakang tanong pa ni Totoy sa babae. Yung kaibigan ko na yun kasi gusto rin na gawin ang bagay na ito." Mahinang wika nito sa kanya na kanya namang ikinagulat. "Ano po yun, ma'am? Bakit naman po?" Naguguluhang tanong ni Totoy kay Ma'am Salvi. Agad namang nagpaliwanag si Salvi kay Totoy na nagpagulo sa kanya. Kanina kasi nung umuwi si Totoy ay agad namang tumawag si Salvi sa kaibigan nito at kinuwento lahat ng nangyari sa kanila kanina at gusto rin daw nito na subukan ang bagay na iyon. Nangungulila din kasi ito sa bagay na iyon. Nagulat man si Totoy sa narinig. Natuwa naman siya dahil nga sa hindi niya maintindihan kung ano nga ba ang meron kay Salvi, kung bakit ganoon ito sa kanya. Pumayag naman si Totoy dahil nga sa wala naman siyang magagawa dahil nga sa kagustuhan din iyon ni Salvi. Ilang oras pa na ganoon ay nakatulog silang pareho sa sopa dahil sa pagod na naganap sa kanilang dalawa. Nagising na lamang si Totoy na wala si Salvi sa kanyang tabi kaya agad siyang bumangon at tumungo sa silid nito. Nadatnan na lamang ni Totoy si Salvi sa banyo kung saan ito naliligo. Pumasok naman si Totoy at agad na naligo. Kasabay nito, wala namang tutol si Salvi roon. Habang patuloy silang naligo sa loob, ay agad namang sinabi sa kanya na mag-ayos na siya ng kanyang sarili. Tinulungan pa ni Salvi si Totoy na maligo at wala namang tutol si Totoy rito. Ilang saglit pa, nauna si Salving lumabas dahil nga sa mag-aayos ito ng kanilang makakain. Habang si Totoy naman, parang excited dahil nga sa sinabi ni Salvi sa kanya. Nagagalak siya, hindi niya alam kung anong itsura ng babae at kung maganda ba ito katulad ni Ma'am Salvi. Ilang saglit pa, lumabas na din si Totoy sa banyo at agad na tumungo sa kanyang silid para magbihis. Hindi rin nagtagal, lumabas na rin siya at nakita niya si Salvi na nagluluto na ng kanilang agahan.
Kaya naisipan na lamang ni Totoy na mag-ayos ng bahay dahil nga sa hapon pa naman darating ang bisita ni Salvi. Ilang minuto pa ng paglilinis ni Totoy, tinawag naman siya ni Salvi dahil nga sa kakain na sila. Agad namang tumungo roon si Totoy at sinaluhan niya na ito sa pagkain. Habang patuloy sila sa pagkain, ay nagtatanong naman si Totoy kung anong trabaho ni Salvi at bakit ganito kalaki ang bahay nito. Nalaman na lamang ni Totoy rito na lahat ng kanyang nakikita ay minana nito sa mga namayapang magulang. Dahil nga sa malaki ang naiwang pera nito, kaya na nitong mabuhay kahit na hindi na ito magtrabaho. Kaya ganoon na lamang ang ikinagulat ni Totoy sa narinig. Kapag nagkataon na doon siya manirahan habang buhay, tiyak na mapupunta sa kanya lahat. Ang kailangan lamang niya ay diskarte nang sa ganoon makuha niya pa ang loob ni Ma'am Salvi. Lumipas nga ang mga oras, sumapit na ang hapon. Ang inaabangan ni Totoy ay palapit na ng palapit. Tumawag kasi ang kumari ni Salvi na malapit na raw ito. Hindi nga nagtagal at dumating na nga si Maria, ang babaeng kumari ni Salvi. Hindi inaasahan ni Totoy na katulad ni Salvi. Napakaganda rin ni Maria. Makinis, matangkad at maputi ang balat. Idagdag pa na sosyal ang bawat kilos. Mukhang mas maganda pa ito kay Salvi. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kakaibang galak si Totoy. Alam niyang sa hindi kalaunan ay magagawa na rin nila ang bagay na iyon ni Maria. Marami nga itong dalang masasarap na pagkain at mga mamahaling inumin. Mukhang balak yata ng dalawang mag-inuman. Pasimple namang sulyap ang iginagawad ni Totoy kay Maria. Halos hindi na kasi siya makapaghintay na sumapit ang oras na yayayain siya ni Maria. Malagkit din ang tinging iginagawad nito sa kanya. Mukhang hindi na rin ito makapaghintay. Lihim na lamang na natutuwa si Totoy nang magsimula na silang mag-inuman. Talagang noon lamang niya natikman ang ganoong klaseng mga pagkain, lalo na iyong mamahaling alak. Nagkwentuhan pa nga ang dalawa habang masayang nagiinuman. Siguro ay sinasadya ng mga itong maglasing bago simulan ang laban na magaganap. Sa hindi inaasahan ni Totoy, nang malasing na si Salvi, hinila na siya nito sa silid nito at sumunod naman sa kanila si Maria. Hindi naman nalasing si Totoy at kaunti lang naman ang kanyang ininom. Nang makapasok sa silid, kaagad siyang itinulak ni Salvi sa gawi ng malambot na kama. Hinayaan na lamang ito ni Totoy at nakita niyang sinenyasan na ni Salvi si Maria na siya ay lapitan. Tutok na tutok naman sa kanya ang mga mata ni Maria. Puno ng pangaakit ang mga titig nito hanggang sa tuluyan na nga itong makalapit sa kanya. Namumungay ang mga mata nito at talaga namang kakaiba ang titig na iyon. Napalunok si Totoy. Ilang minuto pa, natagpuan na lamang niya ang sarili na halos mabaliw na dahil sa sobrang kasiyahan. Sunod-sunod na napamura si Totoy nang maramdaman niyang tuluyan na nga niyang narating ang dulo. Ganun pa man, wala yatang balak na huminto ang babae. Sa tanang buhay ni Totoy, noon lamang niya naranasan na maggawa ang bagay na iyon. Talaga nga sigurong mapalad siya sa bagay na iyon. Inabot pa nga sila ng ilang oras sa kanilang ginagawa hanggang sa tuluyan na ring makamit ni Maria ang inaasam-asam nitong dulo.